Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Bakit ba kasi bumalik ka pa eh? Ayos na kami. Hindi ka na namin kailangan. Pakinggan mo muna ako, anak. Ikaw ang makinig, ma. Pwede ka na umalis ulit eh. Wala ka ng kwenta para sa amin ngayon. Ano bang nagawa ko para maging ganyan kalamig ang pakikitungo mo sa akin, anak? Buti naman o naitanong nyo. Dahil sa totoo lang, wala naman ho talaga kayong ginawa para sa amin ng kapatid ko eh. Pero nandito na ako ngayon. Huli na, ma. Pinagsisihan ko na ang ginawa ko sa inyo noon. Bakit? May tatama ba ng pagsisisi mo ang lahat ng ginawa mo sa amin? Umalis ka, ma. Iniwan mo kami ng kapatid ko. Alam mong hindi ko pa kaya. Pero ako ang nag-alaga sa amin ni Ermi. Ako yung nandito. Anak, Ako yung nagpataan sa kanya nung hinahanap kanya. Ako ang umalalay sa kapatid ko. hindi pa ako handa. Hindi rin naman ho ako handa eh. Bata ko pa, ma. Masyado pa akong bata para ipatong niyo sa akin yung responsibilidad ng pagiging magulang. Itinapon ko ang kinabukasan ko para suportahan si Ermi. Maawa ka naman, ma. Tingnan mo ko. Awa ka ba sa akin? O siya, kahit hindi na sa akin eh. Pero naawa ka ba para kay Ermi? Ang bata pa rin ng kapatid ko. Kahit ako nga eh, hindi rin natutong gumamit ng laruan katulad ni Ermi para lang alagaan ang basurang itinapon mo. Anak ko kayo. Anak? Anak ba ang tawag mo sa mga musmos na minsan mo nang hinayaang mamatay sa lamig? Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko man noong gabing yon. Paul, patawad. Tawarin mo ako 7 taon, ma. 7 taon lang ako noon. Anong magagawa ng musmos na katulad ko para lang maalagaan ang kapatid niya? Kasi hindi ko talaga alam kung saan magsisimula noon. Bumangon lang ako. Ginawa ko ang lahat. Pinasok ko ang iba't ibang uri ng trabaho para lang may mailaman sa kumakalam na sikmura namin ni Ermi. Para lang may bubong na masisilungan ang ulo namin mula sa ulan. Mula sa lamig ng kalye. Kung saan mo kami inabandona. Ginawa ko lang ang sa tingin ko ay tama. Tama? Tama ba ang iwan mo kami, ma? Anak mo kami at hindi basura. Alam ng Diyos kung gaano kahirap para sa akin ang lahat. Pinilit ko ho na mapalaki ang kapatid ko. At gaya ng nakita nyo, malaki na si Ermi. Hindi ka na namin kailangan. Alam ko, isa lang naman ang hiling ko sa iyo, anak. Parang awa mo na, pumunta lang ho ba kayo talaga rito? Para lang doon? At hindi para sa amin ang kapatid ko? Oo. Hanggang ngayon, makasarili ka ba rin? Hindi ko na talaga alam kung paano mo nagawang humarap sa akin ngayon. Para bang wala kang ginawang masama sa amin. Sa akin. Tanggapin mo na, Paul. Alam kong makakabuti para sa iyo at sa kapatid mo itong ginagawa ko. Sige ho. Talaga? Oo. Salamat, anak. Salamat naman. Ma, Ay, bakit, anak? hindi nyo alam kung ano makakabuti para sa amin ni Ermi. Pero kung sa pagpayag kong ito, titigilan nyo na kami. Sige, tinatanggap ko na ho. Nakita ni Ermi ang kanilang ina na ngumiti sa kapatid nito bago dahan-dahang tumango at naglakad papasok sa loob ng kubo na nasa hindi kalayuan. Nakaramdam siya ng matinding pagtataka sa lahat ng mga nangyayari. Kaya naman lumabas siya sa likod ng puno na pinagtataguan niya para mabilis na lumapit sa kinaroroonan ng kapatid niyang si Paul. Ilang dekada na ang lumipas simula nang iwan sila ng ina para pumunta sa ibang lugar. Kaya naman nagulat talaga siya nang makita itong kausap ng nakatatandang kapatid. Kuya? Ermi, anong ginagawa mo rito? Si Mama ba yun? Hindi ka pwede rito. Umuwi ka na. Bakit siya nandito? May sinabi lang siya sa akin. Anong pinag-usapan niyo?
Bakit parang umiiyak si Mama? Wag nang maraming tanong. Sige na, umuwi ka na. Kuya, gusto ko lang naman malaman kung bakit parang may gusto siyang Ermi, Ano ba kasing nangyayari? ipapaliwanag ko na lang sa'yo kapag nakauwi na ako. Sa ngayon, umalis ka na rito. Baka makita ka pa ni Mama. Ano naman kung makita niya ako? Ano ba? Sinabing umuwi ka na. Bakit ba pinapalis mo ako, kuya? Dahil natatakot ako sa pwedeng mangyari kung mananatili ka pa rito. Umalis ka na, Ermi. Sumunod ka naman sa akin. Kahit ngayon lang. Ano mong inihingi sa'yo ni Mama? Patawarin mo na lang kasi Pati ba naman ikaw, Ermi? madali lang naman kasi magpatawad eh. Madali lang para sa'yo. Hindi sa akin. Sa'yo? Bakit? Dahil hindi ka naman nahirapan eh. Ano bang ginawa mo, Ermi? Hindi ba't lumaki ka lang naman na may pagkain ang nakahanda sa lamesa at may tuyong damit na naghihintay sa'yo? Ang swerte mo nga eh, dahil hindi mo na kailangan pang tumigil sa pag-aaral. Samantalang ako, mamamatay na lang akong inutil kapalit ng mga kaalaman na may lalaman dyan sa kokote mo. Kuya, hindi naman yun ang gusto kong sabihin eh. Ang sa akin lang naman, baka pwedeng patawarin mo na si Mama. Dahil nagsisisi na siya. Nagsisisi? Ni hindi nga siya bumalik dito para sa atin, Ermi. Paano mo nasabi nagsisisi na siya kung ang dahilan lang naman ng pagpunta niya rito eh para lang sa sarili niyang interes at hindi para sa mga batang iniwan niya noon? Ang hirap sa'yo eh. Masyado kang mabait eh. Hindi kita maintindihan, kuya. Talagang hindi mo ako maintindihan. Umalis ka na. Magsasalita pa sana si Ermi pero napansin niya na pabalik na ang kanilang ina. Bitbit niya ang ilang kandila at libro at mabilis na nagtago sa mataas na damo. At mula roon ay pinanood niya kung paano higitin ng kanyang ina ang panganay na kapatid papasok sa kubo. Maya-maya ay mabilis namang lumapit si Ermi at sumilip sa siwang ng dingding. Nakita niya ang kakaibang ginagawa ng ina niya sa kapatid na si Paul. Nagsimulang umusok ang loob ng kubo at narinig nito ang kakaibang salita na lumalabas sa bibig ng kanilang ina habang kaharap si Paul. At binabasa ang isang makapal na itim na libro. Ilang oras din ng mga ito na makaharap sa isa't isa bago nakita ni Ermi ang ilang ulit na pagbaling ng ulo ni Paul na parabang may hinahanap sa paligid. Sa takot na mahuli siya ng kapatid, mabilis na tumakbo si Ermi pabalik sa bahay nila at tuloy-tuloy na pumasok sa loob, kung saan ito natagpuan ang pinsan nilang si John na nakakunot ng noo at mukhang nagtataka dahil sa paghahabol ni Ermi ng hininga. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit parang hinahabol ka yata ng holdapper sa labas? Hindi. May aso lang sa daan na bigla kong hinabol. Ha? Sigurado ka? Bakit parang wala naman akong narinig na aso na kumakahol sa labas? Basta meron. Oo na. Siya nga pala. Nasaan yung utol mo? Kanino ko pa yun hindi nakikita? Ha? Hindi ko alam. Ang alam ko, pupunta siya sa palengke ngayon eh. Bakit kaya hindi pa yun nakakabalik? Pupuntahan dapat kami ngayon eh. Sasabihan ko na lang siya kapag nakabalik na rito. Mabuti pa nga. Bakit kasi ang hilig magsusuot nung kapatid mo kung saan-saan eh? Jan? Oh, Kilala mo ba yung mama namin? bakit mo naman biglang nabanggit ang tungkol dyan? Wala lang. Gusto ko lang malaman. Bigla kasing pumasok sa isip ko si Mama eh. Ilang taon na rin naman ang nakakalipas simula nang naitanong mo yan ah. Ano bang gusto mong malaman tungkol kay Tita Mila? Bakit siya umalis? At bakit galit si Kuya sa kanya? May nasabi ba si Paul tungkol sa mama nyo? Kaya mo yan nasabi? Basta, sagutin mo na lang. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung anong dahilan ng biglang pag-abandona sa inyo ni Tite. Sabi sa akin ni nanay noon, bigla na lang daw siyang umalis sa bahay nyo nang walang paalam. Ang sabi-sabi, may bago na raw siyang pamilya ngayon,
Pero hindi ko alam kung yung pamilya niya ba ngayon ang dahilan kaya kayo iniwan ni tita. At yung tungkol kay kuya, Galit ang kapatid mo kay Tita Mila. Kahit ako naman ang nasa kinatatayuan ni Paul magagalit din ako kung bigla lang ipinasa sa akin yung mga responsibilidad na dapat ginagampanan ng nanay ko. Kawawa kaya yung kapatid mo nung mga unang buwan na nag-aalaga siya sa'yo. Kahit bata pa ako noon, kitang-kita ko sa kapatid mo yung hirap na mairaos lang niya ang isang buong maghapon na hindi kayo nagugutom. paano kung isang araw, bigla na lang siyang bumalik? Ano sa tingin mo yung dahilan nun? Tinatanong pa ba yan? Malamang, bumalik siya para makipag-ayos sa inyong dalawa, lalo na sa kapatid mo. Posible kaya na may iba pang rason bukod doon? Ha? Wala na. Imposible naman na pumunta siya dito para kunin kayo dahil ang lalaki yun Siguro nga. O siya, palapit nang lumubog yung araw kaya magluto ka na. Dito muna ako makikitulog sa inyo Sige. Pumasok ang pinsan nito sa isang bakanting kwarto, kaya naman ilang minuto munang tumulala si Ermi para ipasok sa sistema niya ang lahat ng sinabi ng pinsan nitong si John John. Bago tuluyang pumunta sa kusina para magluto, tuluyang lumubog ang araw at madilim sa labas, pero hindi pa rin bumabalik ang kapatid ni Ermi. Nagtataka nga rin ang dalawang binata sa hindi nito pag-uwi. Pero dahil karaniwan na talagang nangyayari ang ganong sitwasyon kay Paul, hinayaan na lang nila ito hanggang kinabukasan. Nakauwi na ba si Paul? Hindi pa nga Sarado pa rin yung pinto ng kwarto niya kaya paniguradong hindi pa siya nakakabalik. Nasaan na naman kaya yun? Buti pa kaya hanapin na natin yung kuya mo. Baka nakitulog lang yun sa mga barkada niya. Masama talaga ang kutob ko sa hindi niya pag-uwi kagabi. Okay, sige. Ako na ang bahala maglibot dito sa atin. Ikaw na doon sa may palengke. At baka sakaling may nakapansin doon kay Paul kahapon. Una na ako. Kapag may nabalitaan ka, sabi mo kagad sa akin Nagiwalay ang dalawa pero imbis na sundin ang utos ng pinsan nito na pumunta sa palengke, agad na pumunta si Ermi sa lumang kubo kung saan niya huling nakita ang kapatid kahapon. Gamit ang napulot niyang basag na bote, pinutol niya ang baging na nakatali sa pinto ng kubo at marahas na itinulak para buksan. Tumambad kay Ermi ang loob ng kubo na napakagulo. Pero hindi nagpaawat ang binata. Mas lalo pa siyang pumasok sa loob hanggang sa marating na nga niya ang pinakaloob ng kubo. Kung saan doon pa niya nakita kahapon ng kapatid na si Paul na nakaupo roon. Ang maliit na bangkito na nakita niya kahapon ay napapaligiran na ngayon ng mga tunaw na kandila, katabi ng isang lumang papag na may ilang bote at garapon na walang laman. Wala siyang nakitang tao sa paligid at tanging tunog lang ng ilang kuliklik at kaluskos ng dahon ang maririnig sa paligid. Bagsak ang balikat na lumabas si Ermi at muling iginala ang mga mata niya sa paligid bago tuluyang bumalik sa kanilang bahay. Nagtanong-tanong din siya sa ilang tambay na kanyang nadaanan, pero ni isa ay walang nakapagturo sa kanya kung nasaan nga ba talaga ang kapatid niya. O ano? Nahanap mo ba si Paul? Wala Pati yung mga tambay sa labas na kadalasan nakakapansin kay kuya hindi rin nila alam. Isumbong na kaya natin sa otoridad na nawawala yung kapatid mo. Isang gabi na rin naman ang nagdaan Pero ginagawa niya naman to palagi Yung bigla na lang nawawala pero bumabalik din kinabukasan. Ito na nga yung tinutukoy mong kinabukasan. Pero wala pa rin siya. I-report na ba natin? Di, hintay-hintay na lang muna natin. Baka nga umuwi rin yung bukas o sa isang araw. Paano kung hindi? Di hanapin natin ulit. Sige. Hermie, Bakit? sigurado ka pang hindi mo nakita si Paul? Bakit mo tinatanong ulit yan? Hindi ko nga siya nakita, sigurado ako. Nagtatanong lang naman ako. Nakita ka raw kasi ng tindera sa labas na kasunod mo yung kapatid mo kahapon.
Hindi ko nga siya nakita. Hindi ko siya kasama. At mas lalong hindi ko siya kasunod. Baka namalikmata lang yung tindera. Baka nga. Tinitigan muna siya ng pinsan niya bago ito tumalikod at iniwan si Ermi na pinagpapawisan na dahil sa kaba. Gustuin man niyang sabihin sa pinsan ang nakita niya pero hindi niya magawa dahil nag-aalala siya na baka sisihin siya nito dahil sa biglang pagkawala ng kapatid niyang si Paul. Kahit naman kasi si Ermi ay hindi maiwasang mapaisip kung saan nagpunta ang kapatid niya at kung ano ang posibleng nangyari nung araw na tumakbo itong paalis. Lumipas ang ilang linggo. Hindi pa rin umuwi ang panganay na kapatid ni Ermi. Kaya naman nagdesisyon na silang magpinsan na lumapit sa barangay para humingi ng tulong. Maaga mga itong gumising at naganda para mag-report sa barangay. Pero pababa pa lang ng hagdan si Ermi nang makita niya ang kapatid na tahimik na nakaupo sa harap ng lamesa at tumihigop ng kape. Kuya Paul? Bakit parang gulat na gulat ka naman yata? Tara, kape na tayo. Bakit ngayon ka lang bumalik? Saan ka ba nang galing? Hindi ko pa nasabi. Wala kang sinabi. Wala ba? Pasensya na. Sinama kasi ako ni Mama sa bago niyang bahay kaya ngayon lang ako nakauwi. Sana naman nagpaalam ka man lang. Nag-alala kami ni Janjan. Pupunta na nga sana kami ngayon sa police station para i-report yung pagkawala mo. Pasensya na talaga. Nawala sa isip ko Sinama na rin kasi kagad ako ni Mama Palis kaya hindi na ako nakadaan dito sa bahay. Kaya mo, hindi ko na ulitin. Ay nako, nakakainis ka naman Hindi na nga. Kailan ka pa nakauwi kuya? Anong oras? Kanina madaling araw lang. Hinatid ako ni Mama. Si Mama? Akala ko ba galit ka sa kanya? Basta, mahabang kwento. Nakausap mo na ba si Janjan? Oo, nakita niya ako kanina. At anong sinabi niya sa'yo? Gaya ng mga tanong mo ngayon. Nagtaka rin ba kung bakit ngayon ka lang? Oo. Ay nako, dami mo naman tanong. Natural na magtanong ako. Dahil ngayon ka lang umuwi Bakit ba nagagalit ka kagad? Sinabi ko na nga, di ba? Sinama ako ni Mama sa bahay niya. Bakit paulit-ulit na lang tayo? Gusto ko lang naman malaman. Ano ba, Ermi? Sinabi ko na nga yung dahilan, di ba? Oo na kuya. Huwag mo naman akong sigawan. Ang kulit mo kasi. Inis na tumayo si Paul at marahas na itinulak ang upuan na ginamit nito bago naglakad papunta sa sala. Naiwan si Ermi na nakatunganga at naguguluhan sa mga nangyayari. Kaya pagkatapos ang naging usapan ng dalawang magkapatid, hindi na muling nagtanong si Ermi tungkol sa bigla nitong pag-alis para iwasan na gumawa ng ikaiinis ng kapatid niyang si Paul. Sa mga unang araw na lumipas, naging maayos naman ang pakikitungo ni Paul kay Ermi at walang naging problema sa magkapatid. Akala ng binata ay mainit lang ang ulo ni Paul dahil sa pagod pero lumipas sa mga araw ay mas lalong lumala ang pagiging bugnuti nito at pagkilos ng kakaiba. Kuya, anong ginagawa mo dyan? May hinahanap lang ako. Dito sa likod ng bahay? Oo nga. Ano naman yun? At saka, ano yung mga dala mo? Ay nako, ang dami mo talagang tanong. Ano ba kasi yung mga dala mo? Wala nga, Ermi. Huwag ka nga makulit. Patingin nga, kuya. Ano yan? Bakit kumukuha ng mga ganyan dito? Huwag ka nga makialam. Itapon mo yan, kuya. Ano ba? Bakit ka nakikialam sa mga ginagawa ko? Huwag mo nga akong guluhin. Balak kunin ni Ermi ang hawak na garapo ng kapatid niya nang mabilis na nailayo yun ni Paul at itinago sa loob ng damit nito. Dahil naaninag naman ang laman ng lalagyan, ilang minutong natitigan ni Ermi ang ilang insekto sa loob ng garapon na agad na nagpakunot sa noo niya. Hindi naman ito nagawang muling maitanong sa kapatid kung anong gagawin nito doon
dahil mabilis na pumasok ang kapatid sa loob ng bahay kaya mabilis niya itong hinabol. Pumasok si Paul sa kwarto at isasarado na sana nito ang pinto pero mabilis din pumasok sa loob si Ermi na naging dahilan ng pagluwa ng mga mata ni Paul dahil sa gulat. Hindi pa man nakakaupo si Ermi ay nagulat siya nang biglang magsisigaw ang nakatatanda niyang kapatid habang pilit siyang pinapalabas nito. Ano ba? Lumabas ka nga, Ermi. Hindi ka pwedeng basta na lang pumapasok dito. Ha? Bakit? Palagi naman ako pumapasok sa kwarto mo Bakit ngayon bawal na? Basta! Siguro may tinatago kang lihim sa akin, kuya, no? Ano yun? Wala nga. Sinabing lumabas ka na dito eh. Aray! Saglit naman, kuya. Nasasaktan ako. Labas! Oo, ito na nga. Ano ba kasing tinatago mo rito sa kwarto mo at bawal na akong pumasok? Kwarto ko ito. Kung gusto mo, doon ka tumambay sa kwarto mo. Meron ka naman, di ba? Bakit ba? Masama bang pumasok ako dito? Oo. Kaya lumabas ka na habang sinasabihan pa kita na maayos. Ano ba nangyayari sa'yo, kuya? Wala! Gustuhin man ni Ermi na umangal sa kapatid, tuluyan na siyang nasaraduhan ng pinto. Kaya naman walang nagawa ang binata kundi malakas na magbuntong hininga at inis na sinipa ang pinto ng kwarto bago umalis. Nagtataka na kasi siya dahil sa naging reaksyon ng kapatid sa pagpasok niya sa loob. Samantalang dati naman ay wala itong problema. Imbis na mainis, lumabas ng bahay si Ermi at nagpunta sa bahay ng pinsan nila para doon magpalamig ng ulo. Sinalubong siya ni Janjan na agad na nagtanong kung ano ang problema nang mapansin nito. Sinalubong siya ni Janjan na agad nagtanong kung ano ang problema nang mapansin nito ang pagkunot ng noo ni Ermi. Si kuya kasi, parang bata. Nakakainis. O bakit naman? Ewan ko dun, kung ano-ano na lang ang ginagawa Pati mga insekto pinaglalaruan at inilalagay sa garapon. Baliw na yata siya Grabe ka naman kay Paul. Totoo nga. Halika, puntahan natin. Makita mo yung sinasabi ko. Ano pang ginagawa? Naghanap siya ng mga insekto sa likod ng bahay namin. Tapos, iniipon niya yun sa isang garapon. Dinadala niya yun sa kwarto. Ang OA naman ng kwento mo. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta ako, nagsasabi ako ng totoo. Ayun tingnan mo. Nandun na naman siya. Itinuro ni Ermi ang kapatid niyang si Paul matapos niya itong matanaw na nasa likod ng kanilang bahay. Dala na naman ng ilang garapon na lalagyan. Pinanood nila ito ng magukay ng lupa at parang baliw na tumatawa-tawa. Habang itinataas sa ere ang mga nakukuha nitong insekto mula sa lupa at puno. Bakas ang gulat sa mukha ni Janjan pero nanatili itong kalmado at tahimik habang iniiwasan ng tingin ang direksyon kung saan nakaupo si Paul. Anong nangyari sa kapatid mo? Hindi ko nga alam Nagsimula yan nung umuwi siya. Lagi na lang galit tapos ngayon naman kung ano-ano ginagawa. Kailan pa siya pumupunta dyan? Kanina ko lang naman siya nakita ron sa likod kaya baka ngayong araw lang. Ano raw yung ginagawa niya doon sa laman ng garapon? Ayaw nga sabihin sa akin Naiinis na rin ako. Kausapin mo nga kaya si kuya. Baka sakaling sa'yo makinig siya. Okay, sige. Mauna ka na doon at susunod ako. Pinuntahan ni Ermi ang kapatid na nasa likod bahay nila. May dalang mga bagong garapon si Paul na sa tingin niya'y lalagyan na naman ito ng mga insekto. Alam niyang napansin na siya ng kapatid pero nagpatuloy pa rin si Paul sa pagbubungkal ng lupa na parang walang nakikita sa paligid. Hindi naman nagtagal, dumating na rin si Janjan sa bakuran at agad na inagaw ang mga garapon na hawak ni Paul kaya napatayo ang binata at nagsisigaw. Kuya, kalma ka lang. Ano ba? Ibalik mo nga sa akin yan. Pakialamero ka. Tumigil ka na nga, Paul. Napabaliw ka na ba? Akin na sabi yan Ano bang gagawin mo rito, Paul? Bakit ka ba kumukuha at nag-iipon ito? Tumigil na kayo. Huwag niyo akong pakialaman, ha?
Alam ko kung anong ginagawa ko. Ibabalik ko lang sa iyo mga ito kung ipapaliwanag mo sa amin kung bakit ka kumukuha ng mga insekto. Bakit mo ba pinakikialaman ng mga ginagawa ko, Jan? Masyado kang bida-bida. Baka nakakalimutan mo na pinsan lang kita at hindi magulang. Kuya Paul, tama na. Nagmamalasakit lang ako sa iyo, Paul. Pwes, hindi ko kailangan ng pagmamalasakit mo. Pwede ba? Huwag ka nang punta ng punta dito sa bahay. Tigilan mo na ako at ang kapatid ko. Dahil kaya namin ng sarili namin. Walang may kailangan sa'yo dito, no? Ganyan ba isusukli mo sa akin, Paul? Ha? Magkaibigan tayo ah. At yun na lang ang natitirang koneksyon sa ating dalawa na pumipigil sa akin na saktan ka. Paul, ano ba nangyayari sa'yo? Umalis ka na dito! Lumayas ka na! Bakas ang gulat sa mukha ni Ermi matapos siyang makita ang buong nangyari. Gusto man niyang pagsabihan ng kapatid pero wala siyang nagawa. Sinundan na lang niya ng tingin ang pinsan na naglalakad papalayo. Binalingan na lang niya ng masamang tingin ng kapatid. Pagkatapos ng nangyari, hindi na nakialam si Ermi sa mga ginawa ng kapatid at nanatili na lang itong tahimik. Malayong malayo sa normal na kilos ang ginagawa ng kapatid niya. Minsan na rin niya itong nakita na may dalang litrato ng pinsan nilang si Jan. Pero sa takot na magalit din sa kanya ang kapatid, pikit matang hindi niya yon binigyan ng pansin. Pero pinagsisihan din naman niya makalipas lang ang ilang araw. Totoo palang chismis na kumakalat na may sakit ka? Ermi, anong ginagawa mo dito? Baka makarating pa sa Kuya Paul mo na nagpunta ka dito sa bahay. Malilintikan ka pa niyan eh. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong sugat? Wala to. Anong wala? Nakita mo na ba yung sarili mo? Puro bukol at butas-butas na ang katawan mo. Kailangan na natin pumunta sa doktor. Hindi na. Pupunta dito mamaya si nanay. Alam niya kung anong dapat gawin kaya huwag ka na mag-alala. Sinong may gawa nito sa'yo? Mabuti pa, bumalik ka na sa inyo. Dahil tsak magagalit si Paul kapag nalaman niyang pumunta ka sa akin. Siya ba? Siya ba ang may gawa nito? Hindi mo maintindihan ang nangyayari. Bago pa man maituloy ni Jan ang sinasabi niya, mabilis na siyang tumayo at tumakbo pabalik sa loob ng bahay nila. Matapos makita ni Ermi ang kalagayan ng pinsan, hindi niya napigilan na makaramdam na matinding galit at awa. Galit para sa kapatid niyang si Paul at awa para sa pinsan nitong si Jan na nakaratay sa kama nito dahil puno ng mga sugat at bukol ang buong katawan. Hindi man maipaliwanag ni Ermi ang posibleng koneksyon ng mga sugat na yon sa kapatid niya, may bumubulong sa kanyang isipan na si Paul ang may pakana ng lahat ng yon. Kahit na imposible ang ideya na kanyang naisip. Kuya! Kuya! Lumabas ka nga dyan! Harapin mo ako! Bakit ka ba nagsisigaw-sigaw dyan? Anong problema mo, Ermi? Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan. Anong problema mo, kuya? Anong pinagsasabi mo dyan? Anong ginawa mo kay Jan? Wala akong ginawa sa kanya, no? Sinungaling! Alam kong ikaw ang may gawa nun dahil sa away ninyo. Nababaliw ka na ba? Ang sama mo! Isa kang halimaw! Ermi! Paano mo nagawa yun sa pinsan natin? Ang bait ni Jan. Mas mabait pa nga siya sa'yo eh. Wala akong ginagawang masama sa kanya. Hindi mo mabibilog ang ulo ko, kuya. Huwag mo na itanggi dahil alam ko. Alam kong ikaw ang nasa likod ng mga masasamang nangyayari sa kanya. Hindi nga ako! Bakit hindi mo nalang aminin? Kalat na sa buong lugar natin ang nangyayari kay Jan. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Bakit ba siya kinakampihan mo? Ako ang kapatid mo dito, Ermi. At sana hindi na lang naging ikaw. Mas pinipili mo siya ngayon kaysa sa akin? Ako ang naghirap para sa iyo, Ermi. Ako at hindi si Jan. Hanggang kailan mo isusumbat sa akin yan? Wala ka namang ibang panakot kundi yung mga ginawa mo sa akin noon eh. Ha? Ganyan ka pala? Ha? Walang-wala ka kumpara kay Jan. Sana ikaw na lang ang nagkasakit ngayon eh at hindi siya. Matapos bitiwan ni Ermi ang mga salitang yon, naghari ang matinding katahimikan sa kanilang dalawa.
Walang umimik sa kanila pero hindi naman nagtagal ang ganoong sitwasyon. Binasag din ni Paul ang katahimikan nang marahas na ibinagsak nito ang hawak niyang libro sa lamesa na nagpatalon kay Ermi dahil sa gulat. Nakaramdam siya na matinding pagsisisi dahil sa mga nasabi ni Ermi. Pero nanatili pa ring tahimik si Ermi. Hanggang sa tuluyan na ngang tumayo ang kapatid nitong si Paul at pinagsaraduhan siya ng pinto. Umiiling tuloy ang binata na lumabas ng bahay at bumalik sa pinsan nitong si John para doon magpalipas ng oras. Sobra ka naman sa kapatid mo, Ermi. Bakit? Totoo naman ang sinabi ko Hindi mo nga naintindihan ang mga nangyayari kaya paano ka nakakasiguro na siya nga ang may gawa nito sa akin? Nag-away na nga kayo, pero kinakampihan mo pa rin si kuya. Kanino ka ba talaga kakampi, Jan? Wala akong pinapanigan sa inyong dalawa. Ang gusto ko lang mangyari, kausapin mo ang kapatid mo at humingi ka ng tawad. Dahil sobra naman yung mga nasabi mo sa kanya Sus! Nag-usap lang ang dalawa at gaya ng payo sa kanya ng binata, binalak ni Ermi na humingi ng tawad sa kapatid. Pero sadyang naging mailap si Paul dahil talagang ginawa nito ang lahat, maiwasan lang si Ermi. Hindi pa nga sana ito lalabas ng kwarto kung hindi pa kinailangang umalis ni Paul para pumunta sa palengke. Naiwan sa bahay si Ermi at gaya ng palagi nitong ginagawa, tumambay siya sa bahay ni John at tinulungan itong gamutin ng ilang sugat sa katawan niya na hindi maabot ng binata. Nang matapos nila ang pagpapahid ng gamot, naupo ang dalawa sa harapan ng bahay kung nasaan nila nakita ang kasintahan ni Paul na nasa tapat ng bahay ni na Ermi at mukhang may hinihintay. Samahan mo na. Kawawa naman kung iiwan mo na lang siya basta doon sa bahay ninyo. Darating na rin naman siguro si kuya Mamaya pa yun Kaya pumunta ka na at asikasuhin mo yung bisita nyo. Wala namang mangyayari sa kanya doon. Kahit na. Sige na nga. Saglit lang at doon muna ako sa bahay. Nilapitan ni Ermi ang babae at kinausap habang naglalakad sila papunta sa bahay. Dahil likas na mahiyain ng dalaga, tumanggi ito kay Ermi nang alokin niya na sa mismong loob na ng bahay maghintay. Nanatiling nakatayo sa bakuran nila kaya walang nagawa si Ermi kundi ang sama nito. Dahil sa hiya na rin na basta na lang niya itong iiwan sa labas. Nung una naman ay naging maayos ang lahat dahil mabait ang dalaga. Pero nagulat sila nang biglang sumulpot ang kapatid ni Ermi sa harapan ng kanilang bahay. Namumula ito sa galit at mukhang bigla-bigla na lang silang susugurin. Lalapitan pa lang sana ito ni Ermi para itanong kung anong problema. Pero nagulat siya nang bigla itong paulanan ng suntok ng kapatid. Hayop ka, Emil! Papatayin kita! Ahas ka! Ano bang sinasabi mo, kuya? Ibinigay ko na sa iyo ang lahat. Pati pa naman ang girlfriend ko, hayop ka? Ay, kuya! Tama na! Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Humanda ka sa akin. Papatay kita, Ermi! Sabang-sawa na akong intindihin ka, ahas ka! Hindi ko ginagalaw ang girlfriend mo, kuya. Akala mo ba maniniwala ako sa'yo? Hindi mo ako maloloko, Ermi! Kitang-kita ng mga mata ko! Bakit? Wala akong ginagawa masama Hayop ka! Hayop! Muntik na siyang mapatay ng kapatid pero mabuti na lang at kaagad na humingi ng tulong ang kasintahan ni Paul at agad itong napigil ng ilang kapitbahay. Galit na galit si Paul at sa uri pa lang ng mga tingin na ibinabato nito kay Ermi, alam na kagad ng binata na wala talagang pag-asa na makinig ito sa mga paliwanag niya. Para maiwasan na muli makagawa ng away, umiwas na rin si Ermi kay Paul pagkatapos ng insidente. Napansin nito na palaging nagkukulong ang kapatid niya sa kwarto at kung may mahanap mang pagkakataon ay pasimple siyang sumisilip sa loob ng silid ng kapatid. Wala tong ibang makita sa loob kundi matinding kadiliman. Isang araw, nagkausap sila ng pinsan nilang si John. Umalis kuya mo? Oo, Saan nagpunta? hindi ko alam Nakita ko lang siya kaninang umaga na dala na naman yung mga garapon at mukhang pupunta sa gubat. Nakausap mo na ba siya? Iniiwasan ako Sabi ko naman kasi sa iyo
Huwag mo nalang pansinin yung mga sinabi niya. Lagi ko naman yung ginagawa. Minsan lang talaga sumusobra na si Kuya Paul eh. Hanggang ngayon nga yata galit pa rin siya sa akin. Galit pa talaga yun. Pati yung mga pictures mo dito sa family album niyo tinanggal eh. Ha? Patingin nga. Oh, tingnan mo, ni isa. Wala kang picture na natira. Baka naman nahulog. Matagal na kasi yan eh. Pati yung picture mo dun sa sala, wala na rin. Ha? Hindi mo alam? Tinanggal na rin siguro ng kapatid mo eh. Hindi alam ni Ermi ang mararamdaman matapos siyang makumpirma na totoo nga ang sinasabi ni Janjan. Nakita niya doon na nawala na nga ang lahat ng pictures niya na nakadisplay sa sala at ang tanging mga naiwan doon ay puro litrato ni Paul. Para iwasan na gumawa na naman ng panibagong away sa pagitan nilang magkapatid, nanatili na lang tahimik si Ermi at hindi na lang pinansin ang mga nawawala niyang litrato. Akala niya nung una nagawa yun ni Paul dahil sa matinding galit. Pero lumipas sa mga araw at nadagdagan ang mga gamit ni Ermi na nawawala. Baka may gunting ka dyan. Pairam naman muna oh. Oh, bakit? Nawawala ba yung sayo? Oo Hindi ko mahanap sa bahay eh. O siya, sayo na lang muna itong gamit ko. Salamat talaga Janjan ha. Hindi ko talaga alam kung saan napunta yung sa akin eh. Ayos lang. Alam kong nagkakawala na sa bahay niyo kaya naiintindihan kita. Ibabalik ko na lang sa susunod kapag nahanap ko na yung panggupit ko ng buhok. Ayos lang kahit matagal pa. Pansamantala muna kasi kaming aalis ni nanay para daw dalhin ako sa manggagamot. Mabuti naman at naisipan mo nang magpagamot. Lumalala lang yung sugat mo habang tumatagal eh. Kaya nga si nanay lang talaga yung namilit sa akin kaya ako pumayag. Pero huwag kang mag-alala. Babalik din naman ako. Kaya sa'yo ka na muna ibibigay itong susi ng bahay para naman may matambayan ka kapag galit na naman sa'yo yung kapatid mong si Paul. Yun! Salamat ha. Nawa ka dyan Oo naman. Alam mong ikaw ang takbuhan ko eh. O sige na. Makalipas ang ilang araw ay tuluyan na ngang umalis si Janjan kasama ang nanay nito. Samantalang ang dalawa namang magkapatid na sina Paul at Ermi ay nagpatuloy pa rin sa hindi nito pakikipag-usap sa isa't isa. Akala ni Ermi magiging maayos ang lahat dahil hindi na sila nagtatalo ng kanyang kapatid. Pero makalipas lang ang ilang araw, nakaramdam ng kakaibang sakit sa katawan si Ermi, kaya agad siyang lumapit kay Janjan para humingi ng tulong. Aray! Itaas mo yung damit mo at titingnan ko yung likod mo. Nangangati lang naman tong likod ko kahapon eh. Pero ngayon, sobrang sakit na talaga. Anong nararamdaman mo? Parang pinapaso yung likod ko. Ang init. Ano bang meron sa likod ko, Janjan? May mga bukol ka sa likod. Hinog na yung nana kaya siguro masakit. Ha? Ano? Pero hindi naman ako tinutubuan nito dati. Ngayon lang to nangyari sa akin. May kakaiba ka bang nakain o ginamit na sabon? Baka allergy lang to. Wala naman akong allergy. Baka naman singaw lang to ng katawan. Ewan ko. Pero kasi ganito rin yung mga sugat ko sa likod nung uni. Ang init lang nito sa katawan. Iligo ko na lang kaya ito ng ilang araw. Sigurado ka? Mukha kasing hindi lang yan singaw ng katawan, Ermi. Oo, sigurado ko. Kung kailangan mo ng tulong sabihan mo lang ako. Kinagabihan, sinilip ni Ermi ang likod niya mula sa salamin at nanlaki ang mga mata niya nang makita ang kalagayan ng kanyang likod. Gaya ng sinabi ng pinsan niyang si Janjan, may malalaking bukol nga sa likod niya at nahihinog na rin ang nana sa loob. Gustuhin mang mahiga ni Ermi, halos mapasigaw siya sa matinding sakit sa tuwing lumalapat ang likod niya sa higaan. Kaya naman nakatulog na lang ang binata na nakadapa sa kama, habang kunot ang noo dahil sa sakit na iniinda nito. Hindi niya alam kung ilang oras ba siyang nakatulog pero nagising na lang si Ermi dahil sa matinding pagkirot ng kanyang likod.
Nakita niyang madilim na ang buong paligid at maingay ang mga aso sa labas, kaya naman bumangon siya sa kama at tahimik na lumabas ng kwarto. Pagpunta sa kusina, nadaanan niya ang kwarto ng kapatid at wala man sa intensyon niya na silipin ang loob noon, pero nakuha ang pansin ng binata nang makita niyang bukas ang pinto. Mula sa labas, inaninag niya ang loob ng kwarto ni Paul hanggang sa makita niya ang binata na nakatalikod sa kanyang direksyon at nakaupo sa sahig kaharap ang ilang kandilang may sindi. Kuya, anong ginagawa mo? Manahimik ka. Ayos ka lang ba? Ang sarili mong iniintindi mo, Ermi. Hindi ako. Dahil sa ating dalawa, ikaw ang mas kailangan mag-alala sa tawan mo. Galit ka pa rin ba sa mga sinabi ko? What? Tumigil ka na. Kahit tumingi ka pa ng tawad sa akin ngayon, hindi na kita matutulungan. Buo na ang pasya ko. Ha? Anong ibig mo sabihin? Matulog ka na dahil kailangan mo ng lakas. Naiiling na naglakad na lang palayo si Ermi at uminom ng tubig sa kusina. Pagbalik niya, muli niyang nadaanan ang kwarto ni Paul pero sarado na ito kaya naman hindi na lang niya pinansin at tuloy-tuloy na lang na pumasok sa sarili niyang silid. Kinabukasan, nagising si Ermi dahil sa hindi maipaliwanag na pangangati ng kanyang tenga at liig. Kaya agad siyang dumiretso sa bahay ng pinsan nito para magpatulong. Ilang ulit niyang sinundot ng daliri ang loob ng tenga niya hanggang sa makapa ni Ermi mula sa loob ang isang hindi maipaliwanag na bagay na pilit niyang inaabot. Sa tulong ni John gamit ang isang palito ng posporo at flashlight, tuluyan nitong nailabas mula sa loob ng tenga ni Ermi ang isang putol na katawan ng ipis. Na agad na nagpalaki sa mga mata ng binata matapos yung ipakita ni John. Masama talaga ako tub ko, Ermi. Mabuti pa kaya sumama ka sa akin sa albularyo. Ha? Albularyo? Okay lang naman ako ah. Anong okay? Nakita mo ba yung insekto na lumabas sa tenga mo? Hindi yun normal, no? Minsan talaga, pumapasok sa loob ng tenga natin ng ilang insekto, Jan. Masyado ka lang praning eh. Maniwala ka. Dapat hanggat maaga pa pumunta ka na sa mga taong makakatulong sa'yo para maiwasan mo ang paglalaan ng mga sugat mo sa katawan. Basta, ayos lang talaga ako. Nasaan yung kapatid mo? Umalis yata eh. Bakit? Mamaya pa ba ang balik niya? Siguro, may kukunin na naman yata siya kasi sa gubat. Samahan mo ako. May titingnan tayo sa kwarto mo. Ha? Ano naman ang titingnan natin dun? Basta, sumunod ka na lang. Pumasok ang dalawa sa loob ng bahay at tahimik na pinasok ang kwarto ni Ermi. Pagpasok pa lang, agad na isinarado ni John ang pinto at mabilis na lumapit sa kaharap na kama. Dahan-dahan niyang iniangat ang kutsyon kung saan ay tumulong na rin si Ermi. Tuluyang lumantad ang papag na nasa ilalim nito. Mula sa kinatatayuan ni Ermi, napako ang katawan nito sa sahig at bigla siyang nanigas matapos bumungad sa kanya ang napakadaming patay na insekto sa ilalim ng higaan nito. Hindi katulad ng binata, ang ekspresyon ni John ay nanatiling kalmado na parabang inaasahan na talaga nito na makita mga yon bago pa man niya tuluyang may angat ang kutsyon. Ano to? Bakit may mga ganito? Ito sinasabi ko sa yung hindi na normal, Ermi. Baka naman, Huwag mo nang subukang hanapan ng paliwanag ang mga nakita mo ngayon. Dahil katulad ko, mahihirapan ka lang. hindi ko maintindihan eh. Paano nagkaroon ng ganito sa ilalim ng higaan ko? Hindi pa ako sigurado sa naiisip ko ngayon Kaya mabuti pa siguro sa bahay ka na lang muna matulog. Ano bang nangyayari Jan? Nangingilapot na ako Kahit ako, no? Natatakot na rin ako para sa kalagayan mo. Dumating ang gabi at sa bahay nga ng pinsan ni Ermi nagpalipas ng gabi ang binata. Sa bawat minutong lumilipas, napansin ni Ermi ang pananakit ng buo niyang katawan dahil sa mga bukol na bigla na lang tumubo. Kung noong una ay sa likod lang merong bukol si Ermi, nagkaroon na rin ng mga bukol at piksa sa buong katawan
na umabot hanggang dibdib at leeg sa loob lang ng ilang gabi. Tulog na nga ang pinsan ni Ermi pero nanatili itong gising na gising at malakas ang tibok ng puso na pinakinggan nito ang paligid ng bahay ng lalaki. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya, pero hindi siya dalawin ng antok. At sa tuwing ipinipikit naman ito ang kanyang mga mata, nakakarinig ito ng mga kaluskos sa labas ng bahay, lalo na sa bubong. Gustuin man niyang gisingin ng pinsan niyang si John John, narinig niya ang malakas nitong paghilik mula sa kabilang kwarto. Kaya tiniis na lang ni Ermi ang sakit hanggang sa mapasigaw na. Anong nangyari? Ang sakit! Aray ko! Ang alin? Ang sakit! Yung likod ko, Jan Jan! Ang hapdi ng likod ko! Ito malikod ka! Bilisan mo! Diyos ko, ang sakit! Huwag kang gagalaw! Pisahin mo na, Jan Jan! Sige, ako nang bahala! Aray! Mula sa kinahihigaan, napahawak si Ermi sa katre at malakas na napasigaw matapos siyang maramdaman na pinisa na nga ng pinsan niya ang bukol na bigla na lang sumakit. Kumuha ito ng malinis na damit mula sa sulok at pinunasan nito ang likod ni Ermi. Bago dahang-dahang ilapit sa kanya yung damit kung saan tumambad sa binata ang bakas ng dugo na may nana at may kasamang gumagalaw na uod. Hindi tuloy napigilan ni Ermi na mapaduwal sa nakita kaya mabilis siyang tumakbo papunta sa banyo at sumuka. Hindi pa man natatapos ang pagsusuka, aksidenteng nakita ni Ermi ang sarili nitong refleksyon sa salamin. Palala na ng palala ang mga nangyayari sa'yo. Natatakot na ako para sa kaligtasan mo, Ermi. Baka naman gumaling pa yung mga sugat ko paglipas ng ilang araw. Tingnan mo nga sarili mo, oh. Titigan mo. Sa tingin mo ba gagaling yan sa loob ng ilang araw? Hindi na yan normal, no? Ano bang nangyayari sa katawan ko? Natatakot na rin ako dyan eh. Hindi ko alam kung bakit nangyayari to sa akin. Ang sakit. May kutob na ako. Pero hindi ako sigurado kung tama, ah. Dahil yung mga nararanasan mo ngayon, naramdaman ko na rin yan. Pero hindi kasing tindi at lala ng sayo. Mula dibdib paakyat sa kanyang leeg ay napupununan ng mga bukol na may nana. Ang likod niya naman ay namumula na dahil sa mga pantal gawa ng bukol. Hindi tuloy napigilan ng binata na mapaluha dahil sa mga nakita nito. Bago pa man niya tuluyang mapag-isip-isip ang lahat, mabilis na tumakbo si Ermi papunta sa kanilang bahay para humingi ng tulong sa kapatid. Dire-diretso siyang pumasok sa loob at ilang ulit na kinatok ang saradong kwarto ni Paul habang malakas itong tinatawag. Hindi na niya napansin na sinundan pala siya ng pinsan. Kuya! Kuya! Tulungan mo ako! Ang sakit na ng bukong katawan, kuya! Tara na, Ermi. Umalis na tayo dito. Kuya! Alam kong nandiyan ka sa loob. Parang awa mo na. Tulungan mo ako! Ermi, ano ba? Baka mas lalo ka lang mapahama kung kay Paul ka hihingi ng tulong. Ang sakit na, Kuya Paul! Tama na sabi! Pinilit itulak ni Ermi ang pinto ng kwarto ng kapatid niya hanggang sa tuluyang bumukas yun at tumambad sa dalawang binata ang madilim na kwarto ni Paul. Kakapakapang hinanap ni Ermi ang switch ng ilaw at agad itong pinindot. Nakita nila ang kwarto na maraming tunaw na mga kandila at garapo na may lamang mga insekto. Na minsan nang nakita ni Ermi na hawak ng panganay niyang kapatid. Agad na nakaramdam ng takot si Ermi habang inililibot nito ang mga paningin sa paligid. Kung saan agad na nakuha ang kanyang atensyon ng isang lamesa na nasa hindi kalayo ang pwesto mula sa dalawang binata. Mabilis niyang nakita ang isang pamilyar na bagay na araw-araw niyang nakikita noon, ang litrato ng kanyang sarili. Katabi noon na isang maliit na manika at isang patay na uwang na may taling pulang sinulid sa katawan nito. Takot na takot si Ermi matapos siyang makita ang mga gamit na yon. Pumasok din sa isip ng binata na ang kapatid pala niya ang nasa likod ng lahat ng nangyayaring kakatwa sa kanyang katawan.
Kaya naman kaagad na nanlabo ang mga mata ni Ermi na balak na sana nitong tumakbo papalabas ng kwarto, pero paglingon na paglingon niya sa mismong pinto, bumungad ang kapatid niyang si Paul na masama ang tingin at mukhang hindi nito nagustuhan ang pagpasok nila sa kwarto nito. Anong ginagawa niyo dito, ha? Ikaw? Lumabas na kayo sa kwarto ko! Ikaw bang may gawa nito sa akin, kuya? Hindi niyo ba ako naintindihan? Lumabas kayo sa kwarto ko! Kuya, ikaw bang may gawa nito sa akin? Binabarang mo ba ako? Oo! Hindi ko inaasahan na gagawin mo to sa akin. Kapatid mo ako, kapatid? Ni minsan ba tinuring mo akong kapatid? Hindi! Alam mo kung anong tingin mo sa akin? Isang alalay. Yung araw-araw kang pinagsisilbihan. Yan bang nararamdaman mo? Yun ang ipinapakita mo, Ermi. Ngayon, tapos na ako sa'yo. Wala na akong pakialam kung mamatay ka man. Nararapat lang sa'yo ang mga sugat at pigsa na tumutubo ngayon sa buo mong katawan dahil isa kang walang kwentang kapatid. Ahas ka! Wala akong ginawa sa'yo. Hindi ko inaasang... Ermi, umalis na tayo dito. Dali! Ito ang tandaan mo, Ermi. Hindi ako titigil hanggat hindi ka namamatay. Lalo na ngayon na may kaalaman na ako sa pambabarang. Hindi ka tatagal sa hagupit ko, Ermi. Magbabayad ka! Kuya, wala akong ginawang masama. Nagkakamali ka... Sinungaling! Hindi ako maniniwala sa mga sinasabi mo dahil nakita kita. Bukas ka! Hindi ko... Huwag ka na magpaliwanag. Hindi na ako ang Kuya Paul mo na madali mong maloloko noon. Malakas at matalino na ako ngayon. Kayang-kaya kitang durugin gamit lang ang mga daliri ko na parang insekto. Kaya bantayan mo ang sarili mo, Ermi. Gaganti pa ako sa'yo. Ano na, Ermi! Bago pa man tuluyang mahigit ni Janjan si Ermi, nakita niya kung paano ngumisi ang kapatid nitong si Paul bago tumalikod at isinara ang pinto ng kwarto ng binata. Hindi man aminin ni Ermi, nakaramdam siya ng matinding pagtataktil matapos malaman na ang kapatid nga niya ang may pakana ng paghihirap niya. Maraming katanungan din ang pumapasok sa isip ng binata, pero agad na nawala yun matapos siyang malaman na nasa loob na pala siya ng tricycle ni Janjan at umaandar na ang sasakyan paalis. Itigil mo tong sasakyan, Janjan. Saan tayo pupunta? Kailangan kitang ilayo sa aswang na yon. Anong pinagsasasabi mong aswang? Kapatid ko si Kuya, nakita mo ba siya? Ibang-iba na ang Paul na nasa bahay nyo ngayon. Na kapatid mo dati, Ermi. Gumising ka! Aswang na si Paul! Hindi. Nakakamali ka lang ng akala. Maniwala ka sa akin. Aswang na ang kapatid mo. Mambabarang pa siya. Hindi kita maintindihan. Binarang rin ako na kapatid mo kaya ako nagkaroon ng mga sugat sa katawan. At ngayon, ikaw naman ang unti-unti niyang sinisira. Kailangan nating umalis dito. Anong gagawin mo? Pansamantala muna tayong titira sa bahay ni nanay. Malayo yun dito kaya mas ligtas ka. Hindi kita pwedeng hayaan na lang na mapahamak sa kamay ng halimaw na yun. Kung may kaya naman akong gawin para sa'yo, gagawin ko. Pero hindi aswang o halimaw si Kuya. Lumipas ang ilang linggo ay pansamantalang nanirahan ng dalawa sa bahay ng magulang ni Janjan. Tinanong man kung ano ang dahilan ng biglang pagsugod ng mga ito, nagdahilan na lang ang dalawa at hindi binanggit ang tungkol sa pambabarang ni Paul sa kapatid. Sa mga araw na lumipas, mas lalong lumala ang sugat sa katawan ni Ermi. Nagsimulang lumala ang bawat bukol at nana na nasa katawan nito na naging dahilan ng pangangamoy ng sugat ni Ermi na tila ba nabubulok. Saglit na lang to. Kaunting tis na lang, Ermi. Ang sakit talaga eh. Teka, Aray, tama na. Hindi ko na talaga kaya ang sakit. pupunasan ko lang yung paligid ng sugat mo. Tiisin mo na lang muna. May uod pa rin ba? Meron eh. Pero sinusubukan ko nang sungkitin mula sa loob ng sugat mo. Kaya wag ka na mag-alala. Nabubulok na ako dyan. Ha? Anong nabubulok? Naamoy ko na yung sarili ko eh. Kaya siguro may uod na rin yung loob ng sugat dahil nabubulok na yung katawan ko. Kung ano-ano iniisip mo eh. Hindi ka nabubulok, no?
Huwag mo nang itanggi. Alam kong ikaw sa lahat ng tao dito sa bahay ninyo ang unang nakakaamoy ng sugat ko. Ermi, Ayos lang naman. Alam kong mabaho. Naiisip ko nga na baka wala na talaga akong pag-asa na gumaling mula sa mga sugat kong ito eh. Siguro, tama si Kuya Paul. Mamamatay akong ano bang pinagsasabi mo? Jan. Akala ko pag umalis tayo ng bahay, may isipan ni Kuya na mali ang ginawa niya sa akin. Pero nagkamali ako. Mukhang hanggang ngayon pinahihirapan pa rin niya ako gamit ang mga insekto niya. Pakiramdam ko nga, hindi na ako tatagal ng ilang linggo eh. Huwag kang magsalita ng ganyan. Gagawa tayo ng paraan. Hahanap tayo ng solusyon sa mga nangyayari sa'yo. Kahit anong paraan. Ano ngang paraan? Paano kung lumapit tayo sa albularyo? Tama. Ipapagamot kita sa albularyo. Nabarang na rin ako ng kuya mo dati, di ba? Pero gumaling ako nung pinuntahan namin ni nanay yung kilalang albularyo dito sa amin. Albularyo? Hindi totoo mga ganong tao, Jan. Ngayon ko pa ba hindi maniniwala? Albularyo yun, Ermi. Nabarang ka na nga ng aswang kaya mas malaki ang posibilidad na totoo ang albularyo. Napaling niya ako, di ba? Hindi ko na talaga alam ang dapat kong gawin eh. Basta, pupunta tayo sa albularyo. Huwag ka nang umangal dahil lumahanap nga tayo ng paraan para gumaling ka eh. Pero paano kung hindi ako gumaling? Mamamatay ba ako, Jan? Walang mamamatay. Gagaling ka. Naririnig mo ba ako? Gagaling ka. Sana nga. Sana. Sa tulong ng nanay ni Jan at ng ibang tao sa kanilang lugar, nagawa nilang mabuhat si Ermi na tuluyan ng naging paralisado dahil sa katawan nito na napupuno na ng mga sugat. Namabaho man at halos nakakaduwalang amoy, tulong-tulong na naihiga nila ito sa isang papag kung saan naghihintay ang matandang si Lolo Ed na isang magaling na albularyo. Lolo Ed, tulungan nyo rin yung kaibigan ko. Parang awa nyo na po. Bakit? Nabarang ka? Tulungan niyo po ako. Hindi na ho kaya ng katawan ko yung mga sugat at insektong lumalabas sa katawan ko. Paro akong sinusunog ng buhay sa sobrang sakit eh. Sino ang may gawa nito sa'yo? Nabarang ko siya, Lolo Ed, ng kapatid niya. Siya rin ba yung lalaking nambarang sa'yo, Jan? Opo. Ilang araw na ang nakalilipas mula nang mabarang itong binata. May katagalan na rin o. Kaya pala ang lalana ng kalagayan niya. Maswerte ka, iho, dahil buhay ka pa hanggang ngayon. Yung ibang nababarang hindi na umaabot ng buwan dahil sumusuko na ang katawan nila. Malapit na nga ho siguro akong mamatay eh. Wag mong sabihin yan. Dahil ng oras pa lang na pumunta ka rito, naging tiyak na ang kaligtasan at buhay mo laban sa barang. Magtiwala ka dahil gagaling ka sa tulong ko at dahil kasama natin ang poong may kapal. Gamit lang ang ilang kandila at pote, naramdaman ni Ermi na isa-isang ipinatong ng matandang albularyo ang maiinit na katawan ng bote sa ibabaw ng sugat niya na agad na nagpahiyaw sa binata dahil sa matinding sakit. Gusto man itong mamilipit sa kirot, hindi nagawang gumalaw ni Ermi dahil sa madiing kapit sa kanya ng pinsan nitong si Jan. Sa bawat mainit na bote na lumalapat sa kanyang balat, ramdam na ramdam ng binata ang mga uod na gumagalaw sa loob ng sugat niya. Kasunod ng isa-isang pagdampot ni Lolo Ed sa mga lumalabas na yon para ilagay sa isang garapon. Ilang oras na rin ang lumipas at hindi pa rin tumitigil ang matanda sa pagpipisahan ng sugat ni Ermi hanggang sa bumulong na ito ng orasyon na nasa ibang lengguwahe. Aray! Tama na o! Masakit! Kaya mo yan, Ermi. Tiisin mo lang dahil pagkatapos nito gagaling ka na. Aray! Iilan na lang ang sugat na hindi ko pa natatapalan ng dahon. Huwag kang mag-alala dahil malapit ka nang matapos. Aray! Isa na lang ito. Huminga ka ng malalim, iho, ha? Dahil medyo masakit itong ilalagay kong gamot. Kaya mo yan, Ermi. Ingang malalim.
Aray! Nangihina ang buong katawan ni Ermi na hinayaan niyang tuluyan na itong bumagsak sa papag habang nilalagyan ng langis ng albularyo ang buo niyang katawan. Mula sa isang maliit na lamesa na malapit kay Lolo Ed, nakita nito ang garapo ng mga insekto na nakuha ng matanda sa buong oras na panggagamot nito. Halos bumaliktad ang sikmura ni Ermi matapos makita na halos mapuno yun ng mga mumunting uod kasama ng ilang alupihan at uwang. Makalipas ang ilang oras, dahan-dahan bumangon si Emil sa kinahihigaan nito at sinilip ang kanyang likod gamit ang salamin na hawak ni JJ. Nakita niya roon na hindi na namamaga ang mga sugat niya at nilagyan na rin ng albularyo ng tapal ang bawat butas sa kanyang likod na natanggal sa pagkirot noon. Ayos na. Hindi ko alam kung anong dahilan ng pambabarang sa'yo, iho. Pero ang payo ko lang, hanggat maaari sana mapigilan nyo na siya dahil masyadong malakas ang puwersa ng itim na mahika sa taong gumawa nito sa inyo. Pero paano kung balikan kami at parangin na naman? Hindi na niya kayo magagalaw ulit dahil naputol ko na ang sinulid na nagdurugtong sa koneksyon ng katawan ninyo doon sa mambabarang. Ligtas na kayo ng kaibigan mo dyan. Lolo Ed, Bakit iho? ano hong mangyayari kapag hindi namin napigilan ng kapatid ko? Posibleng tuluyan na siyang mabulag sa matinding kapangyarihan na dumadaloy sa kanya. At nakagawa na naman ng panibagong pinsala sa mga inosenteng tao na nasa paligid ng kapatid mo. Anong kailangan namin gawin? Hanggat maaari, kausapin niyo siya. Kayo lang ang tanging tao na pwedeng gumawa nun. Pero bago mo yan magawa, kailangan mo munang magpagaling. Salamat to, Lolo Ed. Kay Jan ka magpasalamat dahil siya ang nagdala sa'yo dito. Kung medyo nahuli kayo ng dating, siguro malamig na bangkay ka na kinabukasan. Salamat to talaga, Lolo, sa pagpapagaling sa akin at pagputol sa pambabarang sa akin ng kapatid ko. Wala yon. Sige na, iho, magpahinga ka na. Sinunod ng binata ang payo sa kanya ng albularyo at hinintay muna na tuluyang gumaling ang lahat ng sugat niya sa katawan sa loob ng isang buong buwan. Nang maging peklat na ang mga dating bukol ay sakalang umalis ang binata sa poder ng nanay ni Janjan para bumalik sa bahay nila na nasa kabilang bayan. Nasa loob pa lang ng tricycle, ramdam na kagad ni Ermi ang malakas na pagtambol ng dibdib niya habang tinatanaw ang bahay nilang magkapatid mula sa kalsada. Pagpatay ng makina ng sasakyan, lumabas siya mula sa loob ng tricycle at makahulugang tinitigan ng kaibigan nitong si Janjan. Sigurado ka ba na ayos na talaga ang mga sugat mo? Pwede naman tayong bumalik dito kapag maayos ka na, Ermi. Maayos na ako. Huwag kang mag-alala, Janjan. Anong plano natin kapag nakapasok na tayo sa loob at nakaharap na natin ang kapatid mo? Hindi na dapat natin ito pinapatagal pa kaya dediretsuin na natin siya. At paano kung hindi siya makinig sa'yo? Hindi ko alam. Bahala na. Uy, nasisira ka na ba? Hindi pwede ang sagot mong bahala na. Uy, bakit? May niisip ka ba na pwede natin gawin kung sakali nga na hindi makinig si kuya? Wala. Uy, wala naman pala eh. Di bahala na. Nakabahan ako dito Kahit ako naman eh. Buti nga sa'yo, kaba lang. Ako nga natatakot. Kaya ng sabi mo, bahala na. Tara na. Sige. Tuluyan na silang nagpasyang pasukin ng bakurang bahay na may mabibigat na hininga at kabadong dibdib. Nasa tapat pa lang sila ng tarangkahan ng bahay ay agad na napatigil si Ermi sa pagakbang. Maigpit ang hininga niya matapos na magulat dahil sa tumambad sa kanilang harapan. Ma? Ermi, anak. Anong ginagawa niyo dito? Nakita na ba kayo ni Kuya Paul? Hinahanap ko nga siya Nasa loob ba ang kuya mo? Ho? Hindi ho namin alam, tita. Dahil kababalik lang ho namin ni Ermi dito Ha? Bakit? Saan kayo nanggaling? May pinuntahan lang ho.
Tinaktan ka ba ng kapatid mo, Ermi? Ma? Sabihin niyo sa akin ang totoo. Kinailangan nun naming umalis at pumunta sa bahay ni nanay para magpagamot at magpagaling na rin itong anak niyong si Ermi dahil sa mga sugat niya. Anong ginawa ng kapatid mo sa iyo, anak? Ayos na ho ako. Huwag mo nang itago ang totoo, Ermi. Bakit hindi mo sabihin ngayon sa mama mo kung ano talaga nangyari at kung bakit nandito tayo ngayon? Bakit? Ano ang totoo, anak? Kung hindi mo kayang sabihin, pues ako magsasabi kay Tito. Binarang ako ni Kuya Paul. Ano? Nagsimula hong lahat. Nung makita ko kayong magkausap ni Kuya sa isang kubo. Bigla na lang ho siyang nawala ng ilang araw kaya kinailangan namin siyang hanapin ni Janjan. Hindi naman ho nagtagal, umuwi na rin ho siya. Akala ko magiging maayos ang lahat pagkatapos ng nangyaring yon at babalik kami sa normal. Pero biglang nagbago ho si Kuya eh. Minsan nakikita namin siya ni Janjan na nasa likod ng bahay at naghahanap ng kung ano-anong insekto. Pero sa tuwing tatanungin ko naman siya kung para saan yon, hindi niya ako sinasagot at palagi na lang siyang galit. Nagkaroon din ho kami ng pagtatalo ni Paul at ako ang una niyang binarang bago si Ermi. Kumpara sa nangyari sa akin, mas malala ho yung barang na ginawa ni Paul sa kapatid niya. Kaya ho itinakbo ko si Ermi papalayo sa anak ninyo at ipinagamot sa albularyo sa lugar namin. Pero wala naman ng kasalanan dito si Kuya eh. Dahil nabubulag lang siya sa itim na kapangyarihan kaya nagawa niya yun sa amin. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Natigil ang dalawa at mabilis na napatitig sa ginang matapos itong sabihin yon. Baka sa matinding lungkot at pagsisisi sa mukha ng ina ni Ermi habang mahina itong umiiyak. At tuluyan ng napaupo sa lupa dahil sa panghihina. Ma, anong ibig niyong sabihin? Wala kayong kasalanan sa nangyari dahil si Kuya naman ho ang... Ako ang nagpasa sa kuya mo ng kakayahan ng pambabarang. Ho? Ilang ulit niya akong tinanggihan nung una pa lang, pero hindi ako nakinig. Pinilit ko pa rin siya hanggang sa tuluyan na ngang pumayag ang kapatid mong si Paul sa gusto kong mangyari. Sumama siya sa akin papunta sa kubo kung saan mo kami nakita. Sa kubo kung saan ko niraos ang ritual ng pagpapasa. Ma, paano niyo nagawa yung kay Kuya? Akala ko'y magiging maayos ang lahat at gagamitin niya sa tama ang ipinasa kong kalaman. Pero nagkamali ako. Nabulag ang kapatid mo sa matinding kapangyarihan sa loob niya at natukso na gamitin yon sa masama. Sa iyo, sa inyo. Kaya ho ba bumalik kayo dito? Oo, dahil babawiin ko na ang ipinasa ko sa kapatid mo. Nakarating kasi sa akin na may bigla nga raw nagkasakit dito sa lugar ninyo. Pero hindi ko naman inaasahan na ikaw pala at si Janjan ang tinutukoy nilang napaglaruan ng mambabarang. Patawad anak, patawarin mo ako. Hindi ko ho alam kung anong dapat kong maramdaman. Matapos kong malaman na ikaw pala ang dahilan kung bakit nagawa yun sa amin ni Kuya Paul. Alam ko, pero hindi mo kailangang patawarin agad ako anak. Gusto ko lang sana na malaman mo na nagsisisi ako dahil sa nangyari. Sa ngayon ho, si Kuya muna sana ang intindihin natin. Oo naman. Tuluyan nang pumasok ang tatlo sa loob ng bahay. Pagbukas ng pinto, tumambad kagad sa kanila ang napakaduming paligid. May mga lupa at bato na nagkalat sa loob pero hindi nila yon pinagtuunan ng pansin at agad na dumiretso sa kwarto ni Paul. Nag-aalinlangan man, malakas na kinatok ni Ermi ang pinto at tinawag ang kapatid niya. Pero walang sumagot sa loob. Kaya naman pinihit ng binata yung hawakan ng pinto. Lumangit-ngit yun at tuluyang bumukas kasabay ng malakas na paghampas ng hangin. Kaya umalingasaw ang napakabahong amoy nang hindi matukoy kung saan ang gagaling. Kuya? Kuya Paul? Anak, nasan ka? Anong ginagawa niyo dito? Kuya, ayos ka lang ba? Ha? Buhay ka pa pala, Ermi. Paul, Akala ko pa naman
Hindi ka tatagal dahil sa mga ginawa ko sa'yo. Dapat tay, tinodo ko na eh. Palpak tuloy ang plano na mapatay ka. Ano bang nangyayari sa iyo, anak? Oh, ma, bakit nandito ka rin? Akala ko ba hindi mo na kami guguluhin kapag pumayag ako sa gusto mong mangyari? Bumalik ako para bawiin niyang kaalaman na ipinasa ko sa iyo. Bakit? Para may pasa mo naman kay Ermi? Hindi ko alam na aabot tayo sa sitwasyong ito. Akala ko'y magiging maayos ang lahat. Ma, maayos ang lahat. Nakita mo naman, buhay pa ang bunso mong anak. At ako, malakas ako. Kuya, ibalik mo na lang kay mama yung ibinigay niya sa'yo. Wala kayong mababawi sa akin, kaya umalis na kayo dito. Hindi kami aalis hanggat hindi ko natatanggal ang ipinasa ko sa iyo, anak. Wala ka makukuha sa akin. Wala! Tama na, kuya. Manahimik ka, Ermi! Diyan, kumuha ka ng tali at igapos mo si Paul. Dali! Naging mabilis ang lahat ng pangyayari. Nagpilit makatakas ang panganay na kapatid ni Ermi pero agad itong nahawakan ng dalawang binata at marahas na itinali sa higaan nito. Napuno man ng mga sigaw ni Paul ang 4 na sulok ng kwarto. Hindi nagpatinag ang nanay ni na Ermi at mabilis na kinuha ang ilang kandila na nagkalat sa loob ng kwarto at agad na sinimulang isagawa ang ritual. Samantalang sina Janjan naman ay nanatiling nakahawak sa magkabilang kamay at paa ni Paul para siguraduhin na hindi ito makakatakas. Narinig din nila na nagsimulang magbulong-bulong ang nanay ni Ermi ng mga hindi pamilyar na salita. Habang patuloy na nagsisisigaw si Paul na parabang nasasaktan, hindi nila alam kung gaano katagal nangyari ang ritual. Pero madilim na ang buong paligid nang matapos ng ina ni Ermi ang pagbabasa ng librong nasa loob ng kwarto ni Paul. Nawalan ng malay ang binata, kaya naman agad na dinaluhan nito ng kapatid at isa-isang tinanggal ang mga tali sa paa at kamay nito. Natanggal na ho ba? Oo, anak. Makakaramdam lang si Paul na matinding pagod at ngalay sa buong katawan. Kaya hayaan niyo na lang muna siyang makatulog. Anong mangyayari sa kanya pagkatapos nito? Magagawa pa ho ba niyang makapambarang? Huwag ka mag-alala. Tinanggal ko na ang mga naipasa kong kaalaman tungkol sa pambabarang. Kaya naman hindi na siya makakapaminsala pa ng ibang tao. Lalo na kayong dalawa ni Janjan. Salamat ho. Anak, Bakit ho? sana'y mapatawad niyo akong dalawa ni Paul. Alam kong hanggang ngayon ay masama pa rin ang loob ninyo dahil sa ginawa kong pag-alis. Pero sana dumating ang araw na matanggap niyo ako ulit. Naiintindihan ko kung matatagalan pero maghihintay ako. Babalik pa ho ba kayo dito? Hindi ko alam. Baka kasi magalit na sa akin ang Kuya Paul mo. Tinanggap niya lang naman yung pamana ko para hindi na ako manggulo sa inyong magkapatid. Intindihin niyo na lang po sana si kuya. Ay, oo naman. Alam kong nahirapan siyang alagaan at palakihin ka ng mag-isa. Kaya siguro ganun na lang ang ginawa niyang pagtataboy sa akin. Siguro natatakot lang si Paul na masaktan ka kapag nakita mo ko. Siguro nga ho. Pero ano ho bang nangyari? Ano ba talagang dahilan? Bakit niyo po kami iniwan? Iniwan ko kayo dahil ayaw kong madamay kayo sa galit ng mga tao sa akin bilang mangbabarang. Ayaw kong sisihin o kastiguhin nila kayo dahil sa mga nagawa ko. Kaya umalis ako kahit masama man sa akin o mabigat man sa loob ko. Kaya sana talaga'y maintindihan niyo ako. Patawad talaga, anak. O siya, aalis na ako. Pakisabi na lang kay Kuya Paul mo na pasensya na sa ginawa kong gulo. Babawi ka mo ako. Sige ho ma. Ako nang bahala kay kuya. Sige, anak. Ma, Bakit, Ermi? mag-ingat ho kayo ha. At sana ho, sa mabuti niyo na po gamitin yung kakayahan na minsan yun nang ipinasa kay kuya. Oo, tatandaan ko yan. Siya nga ho pala. Matagal ko na ho kayong napatawad.
Talaga. Salamat naman, anak. Nagyakap ng maigpit ang mag-ina. Kinabukasan, maagang nagising si Ermi kaya naman agad niyang sinilip ang kapatid nito sa loob ng kwarto. Doon niya naabutan na nakaupo ang lalaki sa kama at tulala na parabang may malalim na iniisip. Lumapit siya rito at tahimik na naupo sa tabi ni Paul habang nakatanaw sa labas ng bintana ng kwarto. Ermi, pasensya ka na sa mga nagawa ko ah. Masyado ako nagpadala sa galit at inggit kaya nagawa ko yun sa inyo ni Janjan. Akala ko kapag ginawa ko yun sa inyo, matatanggal na yung sakit na nararamdaman ko sa dibdib ko. Pero nagkamali ako. Kuya, naiintindihan naman kita eh. Kasalanan ko rin naman kung bakit mo yun naramdaman. Alam kong hindi ako naging patas pagdating sa'yo. Alam ko rin na ginagawa mo ang lahat na makakaya mo para lang sa akin. At hindi ko yun nakita kaagad. Kaya sana mapatawad mo rin ako, Kuya Paul. Patawad, Ermi. Babawi si Kuya, ha? Hayaan mo sana ako makabawi sa lahat ng ginawa ko. Hindi ka pa man gumagawa ng kasalanan, Kuya. Napatawad na kita eh. Kay Janjan ka dapat bumawi dahil inintindi ka niya kahit napunta ka na sa maling landas. Oo, babawi ako sa inyong dalawa. Pagkatapos noong usapan ng magkapatid, agad na bumalik sa normal ang pamumuhay ng mga ito. Katulad ng dati, naging mas malapit ang magkapatid na si Ermi at Paul dahil sa kanilang pinagdaanan. Napatawad din nila ang isa't isa makalipas lang ng ilang buwan. Samantalang si Janjan naman ay pinatawad din si Paul at bumalik sa dati ang matibay na pagkakaibigan nito. Nawalan na sila ng balita sa kanilang ina. Pero sa kabila ng hindi nito pagkakaroon ng komunikasyon sa ina, alam ni Paul sa sarili nito na napatawad na rin niya ang kanyang ina sa nagawa nitong pagkakamali noon. Pati na rin ang tungkol sa pagpapasa nito ng kakayanan na makapangbarang. Wakas!